Mabuhay! Yan, magandang umaga sa ating lahat. Nais ko pong ngitian ninyo ang inyong mga katabi at nasa likod, nasa harap. Yan, pakita nyo ang inyong best smile ngayong umaga. Amen. Aware ba kayo sa mga pangyayari sa kapaligiran natin, mga kapatid? Good morning din sa ating online viewers. Kung ang problema ng mundo ay flood control, alam nyo kung anong problema ng mga Christians? Aware ba kayo? Self-control. Diba? Dahil ang aim natin is Christ-likeness. At ang goal natin ay magkaroon ng shalom or tinatawag na completeness or restoration. Amen? Last week po, buong week ng October, parang 17 to 22, wala pong klase sa buong Bulacan. Dahil pinaghahanda po ang mga kabataan at bawat tahanan sa The Big One. Yan. Alam nyo rin yan. Tama po. Pero nais ko po kayong i-assure, kahit may big one, we have a big God. Amen? Amen. Kaya kailangan ngayong panahon na to, mga kapatid, let us focus our eyes on Him. Kaya po, ibinigay ng Lord tong awit na to. Sabi dito, ikaw ang number one. Sino yung mga may first love dito? Nay, taas na. Diba? Si CJ, taas na taas, dalawang kamay pa. Si Mama Pearly, umuwi na yung first love. Shout out kay Daddy Jesse. Pero talagang, dapat po, sa panahon ngayon, the end is near, kailangan si Jesus ang number one. Amen? Amen. Excited na ba kayo? Parang hindi halata. Tayo tumayo. Aniyahan ko po si Sis Matet to open us in a word of prayer. Isang mapagpalang umaga po. Let's all bow our heads and feel the presence of the Lord. Heavenly Father, as we come before you in humble adoration, we unite our voices and hearts in your sanctuary. We acknowledge you as our sovereign God, the author of salvation and the source of all goodness. Grant us, Lord, the grace to encounter you as we pray and worship you. May our church service be a reflection of your love and testament to our commitment to live as your disciples. Infuse our gathering with your Holy Spirit that we may leave this place refreshed and inspired to carry your light into the world. Through this worship, let us forge a deeper connection with you and with one another. We ask this in the powerful name of Jesus. Amen. Amen. Gusto ko isigaw ninyo, Jesus, ikaw ang number one. Amen. So, sama-sama tayong umawit. Isipin po ninyo yung mga bagay na gusto nyong ipagpasalamat, ipagbigay papuri sa ating Panginoon sa umaga pong ito. Hallelujah. Damhin po natin ang presensya ng ating mabuting Diyos. Lamang ang pupurihin ko, ikaw lang. Awitin niyo po ito bilang isang panalangin sa ating Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko, pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay, sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Amen. Problema may dumating. Tayo pumalakpak. Wala sa'yo. Mga salita mo ay ulitin natin, ikaw lang.
Sabihin mo sa katabi mo, sa aking buhay. Yes, Lord. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Tama ba? Iwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Pangamba ko'y nawawala. Pangamba ko'y nawawala sa piling mo. Sa puso ko. Mga pangako ko, panghahawakan ko. Wala na nga ibang katulad mo. Tayo umikot, awitin natin. Ikaw lang. Tayo'y magkamayan. At tunay nga na damhin natin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Sige po, lahat po ay ngitian, kamayan at batiin po natin sa umagang ito. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay, sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Man dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo. Minsan pa, ikaw lamang. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang sambahin ko. Panginoon Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo. Sabay-sabay tayong umawit sa aking puso. You're the number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay problema may dumating. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di magbabago. Sa huling pagkakataon, problema may dumating. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Amen! Ngayon naman, tayo ay magpapasalamat sa kanyang katapatan. Amen? Patuloy tayong masiglang umawit. Kung gusto nyong sumayaw, pumalakpak, malaya pong bawat sa awitin natin itong salamat, salamat. Sige po, tayo pumalakpak at magpuri sa Kanya. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus. Sama-sama po tayo magpasalamat. Salamat, salamat. O Jesus, sa pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, Panginoon. O Jesus, sa pag-ibig mo, ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man, kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko hindi ko kayang isipin, Kayang isipin,
sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Sino ang may gusto ng tagumpay ng buhay? Taas ang kamay. Amen. Sama-sama nating awitin at patuloy na purihin ang ating Diyos na nagbibigay ng tagumpay sa ating buhay. Ay nilikha niya ayon sa kanyang wangis, binigyan ng pamamahal sa kanyang. Minsan pa tayo'y nilikha, ay nilikha niya ayon sa kanyang wangis, binigyan ng pamamahal sa kanyang mga ginawa. Purihin ka aming Diyos, sapagkat salamat sa katapatan mo sa aming buhay. Hallelujah! Ikaw ang aming tagumpay. Ikaw ang tagumpay. Hindi ka nagbabago. Kahit na bagyo't kalungkutan. Ikaw ang tagumpay. Ikaw ang tagumpay. Hindi ka nagbabago. Tunay nga, Panginoon. Salamat sa bawat pagsubok. Ika'y kasama namin. Purihin ka aming Diyos, sapagkat ika'y tapat maging sa amin. Tayo'y nilikha na may layunin. Tayo'y nilikha niya na may layunin. Di pababaya. Naniniwala po ba kayo sa awiting ito? Muli tayo nilikha. Tayo nilikha niya na may layunin. Di pababayaan anuman ang pagkat ikaw ang may akda. Pagkat ikaw ang may akda ng buhay at pag-asa. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Pagkat ikaw, hallelujah, ng buhay at pag-asa, ikaw rin nagbigay ng tagumpay. Purihin ka aming Diyos, sapagkat ika'y tapat maging sa amin. Declare natin to, siya lang ang tagumpay. Ikaw ang tagumpay. Salamat, hindi ka nagbabago. Purihin ka, O Diyos. Kalungkutan, ika'y kara. Purihin ka aming Diyos, sapagkat ika'y tapat maging sa aming buhay. Hallelujah. Maging sa aming buhay. Maging sa aming buhay. Tunay nga, O Diyos, nagpapasalamat kami sa kabutihan mo, sa katapatan mo sa aming buhay. Hindi po kami titigil umawit, Panginoon, upang madama mo, O Diyos, kung gaano kami, Panginoon, labis na nagpapasalamat sa ginagawa mo sa aming buhay. Hallelujah. We worship. Mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang
kabutihan. Ulitin po natin, mahal kita. Mahal. Gawin niyo po itong isang panalangin sa umagang ito. Kausapin po natin ang ating mabuting Diyos. Hallelujah. Hawak mo sa iyong kamay mula sa aking pagbulag hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan. Sabay-sabay tayong magpuri, ika'y tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakay ng hanggat ako ay nabubuhay. Aawitin ko ang kabutihan. Ang tinig mo, O Diyos, ang tinig mo. Siyang gabay sa kasakitan at nariyan ka sa gitna ng kadilim. Ika'y aming kaibigan, ika'y aking kaibigan. O Diyos, aking Ama, ang buhay ko sa kabutihan ng Diyos. Hallelujah! Ika'y tapat! Ika'y tapat sa habang buhay. Sige po, tayo magpuri. Isigaw natin ang katapatan ng Diyos sa ating buhay. Pasalamatan natin ang Panginoon sa mga panalangin Kanyang tinugon. Hallelujah! Aawitin ko ang kabutihan. Kailanman ay di siya nagbabago. Amen! Yan may magbabago, kabutihan. Purihin ka, O Diyos. Kailanman di magbabago. Kabutihan mo. Amen. Lahat para sa'yo. Kailanman di magbabago. Minsan pa kailanman di magbabago. Kailanman di magbabago. Buhay yan, inahalan ko. Lahat para sa'yo. Kailanman di magbabago, Sa sarili po nating tinig, tayo magpuri sa Kanya. Isigaw po ninyo ang inyong pasasalamat. Salamat, Lord, sa mga panalangin tinugon mo. Salamat sa pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord. Itinawid mo kami sa 3 taon, O Diyos, ng kabutihan at katapatan mo, Panginoon. Purihin ka sa mga buhay na kasama namin na patuloy kang kumikilos sa bawat pamilya, sa bawat tahanan. Ikaw lang ang aming pupurihin. Buong buhay po namin, iaalay namin sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Sama-sama natin muling awitin, ika'y tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakay ng hanggat ako ay nabubuhay. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko
kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Sinasabi sa Deuteronomy 31:8, I go before you and I am with you. I will never leave you nor forsake you. So do not be afraid and do not be dismayed. O Diyos, Ikaw ang nakakaalam ng aming totoong kalagayan. Ng bawat isang naririto, nakikita mo po ang aming puso't isipan. Alam mo rin po ang aming matagal nang hinihingi at dinadalangin sa iyo, O Diyos. Pero alam namin, tapat ka. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami mababayaan. Ikaw ang Diyos na tutugon ng mga imposible sa aming paningin. Ikaw ang tutugon ng aming mga panalangin. Inaalay namin sa iyo ang lahat ng papuri. Hallelujah. Ang lahat ng kaluwalhatian. Ang lahat ng anak ng Diyos sumigaw ng Amen. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mark chapter 4. Hindi ko alam. 31. 35 to 41. So, tatawagin ko po si Dr. Evelyn upang basahin ang ating scripture. Let's open our Bible to Mark 4:31 to 45. That day, when evening came, he said to his disciples, "Let us go over to the other side." Leaving the crowd behind, they took him along just as he was in the boat. There were also other boats with him. A furious squall came up, and the waves broke over the boat, so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, Teacher, don't you care if we drown?" He got up, rebuked the wind, and said to the waves, "Quiet, be still." Then the wind died down, and it was completely calm. He said to his disciples, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" They were terrified and asked each other, "Who is this? Even the wind and the waves obey him." Thank you for the reading of the word. Thank you po. Tayo po'y makakaupo na. Amen. Batiin nyo nga ulit ang inyong katabi. Happy 3rd anniversary. Yan. Salamat sa katapatan ng Diyos at sa kabutihan niya sa loob ng 3 taon. Itinawid ng Panginoon ang ating pong gawain at alam natin na taglay natin ang presensya ng Panginoon. Amen? 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 Amen. Sa umaga pong ito, tinatawagan ko si Brother CJ para mag-testify ng kabutihan ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Cesar John Iridustan. Wow! Hello. Yun nga, good morning sa inyong lahat. Ako yung magte-testimony ngayong araw. Sabi sa akin, pasasalamat, di ba? Marami ako gusto ko ipasalamat sa Lord, syempre. Kung kaya ko sabihin lahat yun, sasabihin ko yun. Pero yun nga, pero ang gusto ko talagang ipasalamat kay Lord is napunta ako dito sa church na BFCC. Kasi nung pandemic talaga is hindi talaga ako nag-church noon. Nung nag-church lang, kasi si Mami yung una nandito, di ba? Ngayon, si Mami, ina-encourage ako mag-church. Ako nun, gala ako nun, then hindi talaga ako pumapayag. Ngayon, ang sumunod nun, si tita na yung mismo pumunta sa bahay, si Tita Judith. Tapos kasama sa atin Nina. Hanggang sa kinausap nila ako. Kinausap nila ako na na-encourage niya ako dito sa church hanggang sa sabi ko, subukan ko. Ngayon, ang youth service pa nun is dun sa likod nila. Sa likod ng bahay. Hanggang sa nagustuhan ko nga, paulit-ulit na ako nandito hanggang sa
kahit may pinupuntahan ako, pag may alam ko may schedule sa church, talagang ipipilit ko na makapunta rito. Then, yun nga. Thankful ako na punta ako dito, nagsaserve ako sa Lord, kahit ano lang. Kasi hindi naman talaga ako totally na parang normal na tao lang ako na daily life. Basta alam ko may Diyos. Hindi naman. Pero alam ko may Lord ako. Kaya alam ko sarili ko yon. Then, yun nga, susunod na papasalamat ko is good health, syempre. At thankful ako kahit tagal na, hindi ako nagkakasakit basta-basta na malusog, then healthy. Kaya tatalo nga kami ni Mami. Kasi sanay kasi ako maligo sa gabi, then alam mo yung mga paraan na kukuhaan mo ng sakit, ginagawa ko. Then tatalo kami ni Mami. Sabi mo, susunod yan, ikaw ganap ka ba ng sakit? Yung malalaman ko sa sunod, si Mami na yung inuubo sa akin. Sasabihin ko, yung mga sinasabi mo, ikaw una nagkakaano kaysa sa akin. Uubuhin, ganun. Yun, thankful ako. Then susunod na ko naman, thankful ako sa family ko, syempre. Laking tulong sa akin ng family ko since nung nasa point na nasa pinakababa ako, during nung mga senior high school days ko, then yung iba ko pang araw. Nasa lowest point ako ng buhay ko. Tinutulungan ako ng family ko. Yan, sila Mami, sila Kuya. Parang ina-uplift nila ako. Then thankful na hanggang sa, yun nga sabi, wag ko pressure sarili ko. Sila ate, sila sabi nila ate na, yo! Yeah, si ate Mate, tinutulong. Sinasabihan ako ni ate na, kung ano lang yung mga kaya mo, yun lang. Pero to point kasi na kaya ko, kung sa tingin ko pa kasi, mas kaya ko pang sagad na na mas mataas yung makuha ko. Ipipilit ko talaga yon hanggang sa masatisfied yung feelings na gusto ko makuha. Then yun ya. Thankful ako, maganda yung outcome. Siyempre, hindi na ups and downs naman yan. Then, yun ya. Very thankful nandito ako ngayon. Then, ano pa ba? College days. Thankful ako. Very thankful kay Lord na nakakapasok ako sa college ngayon. Kasi totally talaga, kung di talaga dapat ako makakapag-college ngayon, if di dahil kay Lord, dahil nung grade 12 ako, di talaga ako nag-focus para sa entrance exams ng mga college. Focus ako sa semi-thesis ko. Kasabi ko kay mga, gagalit sila sa bahay lahat, then sabi kasi nila, na ba't di daw ako naghahanap, parang wala daw ako pa kailang mag-college. Then after nun, nakita ko, ang natitira na lang school na pwede ko pasukan is NU Manila. Then, ang second choice ko kasi na course na kukunin ko nun is architecture. Doon ko siya tinik sa NU Manila. Then yun nga, laki pasasalamat ko nun kasi saktong malapit na yung birthday ko, nag-send sa akin ng results na nakapasa nga ako ng course ng architecture sa inyo. Sabi ko kay Lord, thank you so much dahil nga pa-birthday niya na sa akin yun, na nakapasok ako ng course ng architecture sa inyo Manila. Hanggang sa ngayon, tinitake ko siya na second year na ako, na to the point na alam ko yung course ko mahirap. Alam naman namin ni Pen yun kasi nga, mostly nag-uusap kami ni Pen, daling araw, alas 3, alas 4, usap kami. Oo. Then to the point na nasa verge niya, parang pasuko na, pumapasok yun sa isip ko na mag-shift na lang kaya ako kasi nga yung pressure talaga, then yung pagod, then sabay-sabay pa malapit pa yung deadlines na need mo gawin. Hindi mo talaga maiwasan na maisipan na mag-shift kasi nga parang gusto mong malaya lang yung mo, hindi mo nagagawa lahat ng gusto mo. Pero tuwing ginaisip ko kasi yun, pinagdadasal ko pinagpe-pray ko kay Lord na, Lord, talaga bang kakayanin ko pa ba to? Or talaga yung pag-shift mo ako? Hanggang sa, maya-maya, niya na ako. Mararamdaman ko na lang na, sige, tutuloy ko na lang to hanggang sa ngingiti na lang ako, diretso ko to. Hanggang sa,
hindi ko na sinusundan yung sa iniisip ko na hanggang ngayon, architecture pa rin yung kinukuha ko. Na-enjoy ko na siya ngayon. Kasi ngayon, kahit mahirap siya, hindi ko hayaan na mawala yung lahat ng kasi iniisip ko din yung gastos, lahat. Ayun, so wala ngayon, na-enjoy ko architecture ngayon. Hindi ako mag-shift kahit nasa lowest point, architecture pa rin hanggang sa ako Nicole. Last, thankful ako, smartwatch, syempre. Thankful ako sa smartwatch kasi nung gabing yun, kinabukasan ng BFCC, kasi nag-uusap kasi kami ni Mami. Sinabi nga yung grand prize, sabi ko, Mi, kahit makuha mo lang yung smartwatch, okay na. Talaga yun lang okay na sa atin. Okay na sa akin. Tapos yun nga, nakatawag yung pangalan, kaya nagsigawan kami sa likod nun. Then yung then yung sa phone. Di ko kasi expect na magpapalit ako ng phone. Pero planado na next year pa, sabi ko. Sabi ko, Lord, next year papalit ako ng phone, ganyan. Kaso, di natin naasahan nga, ito yung anniversary nga, may mangyayari na tumalon ako tumalon ako sa pool na nasa bulsa ko yung phone, nakapang pa ako. Dismayado nga kasi nga yung phone. Then yung pinapapayos ko nga dapat yung phone, laki ng gagastusin. Then sabi ko, imbis gastos ko yung ganito kalaki, ibibili ko na lang ng bagong phone. Sakto na nakita ko si Ate Nina nagbebenta ng bagong phone. So yun, nag-usap kami ni Mami nun. Then yun nga, nakuha namin yung phone ni Ate Nina na yun, nakapagpalit nga ako ng bagong phone. Yeah, very thankful nga. Ganun. Thank you, Architect CJ Iridustan. Amen. Kiniklaim na natin. Thank you, si CJ po ay member ng Youth and Young Pro ng BFCC. Ngayon naman, syempre di papatalo mga joyful moms. Magpapatotoo din si Sister Rove Coronel. Yan. Good morning po sa lahat. Inuubo pa ako. Yan. Ayun, alam niyo na siguro kung paano nag-umpisa yung pagiging Christian ko. Nag-umpisa yon nung si Carlo ay napunta ng Baguio. Nag-study siya doon. So, every day, nagsisimba ako sa katedral. Araw-araw yun. Tuwing morning, maantayin ko si Carlong pumasok kasi maliligo pa yun eh. Hanggang sa one day, pumunta si Tita Tess ng Baguio. Ngayon, di ba nakatira sila Olive doon? So, nag-meet up kami sa bahay nila Olive. Pagkatapos noon, ay hindi ko alam kung bakit, nalok niya akong kumain, nag-pray, ng simpleng lang na prayer. Pero parang na-touch ako, very emotional siguro ako nung time na yun. Pero umiyak talaga ako. Sabi ko, hindi ko ma-explain kung bakit ako umiiyak nung araw na yun. So hanggang sa, ayun, tumagal si Carlo doon. Ganun pa rin, nagsisimba pa rin ako araw-araw sa katedral. Pero parang may hinahanap ako sa sarili ko na hindi ko alam kung ano yun eh. Kasi hindi ka, usually kahit araw-araw ka nagsisimba, kung hindi naman na isa sa puso maigi, may missing, there's a missing things in my life. Kaya parang sabi ko, yun, bumalik ulit ako kila Olive, pero wala na si Tess doon. Si Olive naman, dinala ko si Carlo, para sabi ko, pagka in case na emergency, wala ako doon, may tatakbuhan siya. So, pinakilala ko si Carlo, in-explain ni Olive na, sabi niya, Carlo, kapag hindi ka na-transfer, sabi niya, huwag kang malulungkot, may plano ang Panginoon. Sabi niya ganon. Sabi niya, pumunta ka lang dito Sunday, sabi niya, para maraming youth daw sa Baguio na inaano nila. So, iyon, nag-pray ulit si Olive. So, siguro, na-touch na yung heart ko noon eh. Hindi ko lang ma-explain kung bakit. Pero, alam ko siguro, may plano nga ang Panginoon sa amin.
Ayun, hanggang sa nakatransfer na si Carlo, um, siguro talagang plano yon. Napunta na kami rito sa Maynila. Dumaan si Tess, nakabihis. Sabi ko, Tess, saan ka pupunta? Doon ako sa may rambutan. Sabi niya, doon kila ate. Sabi niya, one day, sama ka doon. Sabi niya ganon. Ah, okay, sige. Kakain yata kayo noon. So, ayun. After 1 week, dumaan naman to si Nora. Taro, balik ka, sama ka. Saan? Doon kila doktora. Sandali lang tayo. Sabi ko, sige, sige. Magbihis muna ako. So, ayun. Sumama ako kay Nora. Nandun nga yung Joyful Ladies. Ayun. Hanggang sa una, observer lang ako. Nakinig ako. Nagustuhan ko naman. Hanggang sa every Friday na po ako uma-attend. Ayun. And then, every Sunday na rin po ako uma-attend. And then, actually nasama ko yung mga anak ko once, twice. Pero, ngayon parang hindi pa ulit. Dahil busy si Carlo. And then, isa pang pasasalamat ko na na-achieve ko sa buhay ko ngayon or ma-achieve ko pa sa susunod sa mga anak ko ay ang pagiging Christian ko finally. Ayun. So, malaking pasasalamat ko dahil dati pagka nagsalita ako, hindi ako nagsisisi. Walang pakundangan, magsalita, magalit. Pero ngayon parang iisipin ko munang mabuti bago ako magsalita. Tsaka pag may naririnig ako, parang iba na ngayon. And then, siguro almost 2 years na akong hindi masyadong umiinom. Hindi umiinom ako. Hindi, minsan na lang ako umiinom, occasionally na lang. Hindi kagaya dati na every Saturday, after tennis, iinom, lalabas. Kumbaga, yung barkadahan nandun, pero ngayon nag-less. Friendship, pero iba na yung nag-iba na ako. Hindi na ako yung dati. Yun. Maraming salamat po sa lahat. Amen! So, nanay, di ba may anak kanina mga tatay? May pangalan na sila, Courageous Men of God. Wow! Kung may joyful, merong men's, di ba? Yun yung Courageous Men. So, pangungunahan po ata yun ni Brother Bartolome. Pero bago pangunahan ni Bart, ang tagapagturo ngayong umaga, purihin ng Lord dahil alam ko na ipinanganak siya itong layunin ng Panginoon sa kanya. Hindi siya pinangalan ng Joshua dahil wala lang. Yung pala ito talaga yung magiging isa sa buhay niya. Kaya ngayong umaga, palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Brother Joshua Noel Del Rosario. Good morning po. Magandang umaga po. Magandang umaga din po sa online viewers natin. Ako po ay nagagalak at nabigyan po ako ng tsansa na magsalita sa inyo. Bagamat kinakabahan, kanina pa po ako ang lamig ng kamay ko eh. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. First time ko po ito talaga. Proceed na po tayo sa ating kwento. Ito po yung picture ng Sea of Galilee. Also called Lake Gennesaret or Lake Tiberias. Nung ancient times po, pag malaking uri ng tubig, ang tawag nila sea, kahit lake po ito. Ito po ang pinakamalaking freshwater lake sa northern Israel, known for sudden violent storm due to its geography. Napapaligiran po ito ng mga burol. At pag may burol, meron pong cold winds, tapos may warm air. Ngayon po, ang cold wind tsaka warm air, pag nagtagpo, ano po nangyayari? Ayun, tama po. Nagkakaroon po ng bagyo.
Naikwento po sa akin ni Pastora Olive, ni Tita Olive nung kahapon na nakapagbangka na daw sila diyan. Sabi niya, sobrang ganda daw. Oo. Sobrang ganda daw diyan, saka sobrang daming kalapate, ang daming ibon. Ngayon, naranasan niyo na po ba sumakay ng bangka? Sino po dito nakasakay na ng bangka? Ayan. Pwede po, sa Enchanted, sa Star City, yan, sa Baguio, may mga bangka dyan. Imagine nyo po, nakasakay kayo sa boat, tapos may malakas na alon, malakas na hangin, malakas na ulan. Ano po mararamdaman natin? Takot. Tama po. Tama si Tito Obet. May takot po tayong mararamdaman. Lahat po ba marunong lumangoy? Hindi. Sino lang po yung mga marunong lumangoy? Bik-bik, si Renz. Pero kahit po marunong tayo lumangoy kung may bagyo, malakas na hangin, malakas na alon, di ba po mahirap? Nakakatakot pa rin. Ngayon po, itong verse na to, ina-address po primarily sa disciple ni Jesus, that the close followers who were in the boat with him. Yung mga kasama niya po dun sa boat ng mga panahon na yon. The miracle wasn't meant to strengthen their faith and reveal His true identity as Lord over all creation. Ang himala po ay nangyari para pagtibayin po ang kanilang pananampalataya at para maipakilala ni Lord kung sino siya. Secondarily po, Mark's reader, the early Christian community in Rome, mostly Gentile believers. The Gospel of Mark was written to encourage Christians facing persecution and fear, reminding them that Jesus has authority over every storm, both physical and spiritual. Ito po ay nangyari nung panahon nung namumuno si Emperor Nero. Inuusig niya po yung mga Kristiyano nung panahon na yon. Kinukulong po nila, tinotorture, pinapatay. Kaya secondarily, dun po sa mga reader ng Mark. Ngayon po, magdako po tayo sa main topic natin. Why should we stay calm even in the storm? Sa Tagalog po, bakit tayo kailangan manatiling kalmado sa gitna ng unos? Number 1 po, the storm comes suddenly. Sa verse 37 po, a furious squall came up and the waves broke over the boat. Sa Tagalog po, dumating ang malakas na bagyo, sinasalpok ng mga alon ang mga bangka na anupat halos mapuno ito ng tubig. Imagine po, ganun kalakas yung bagyo. Sinasalpok ang bangka, halos mapuno na po ng tubig ang bangka. Ganun po kalaki yung alon. The disciples were obeying Jesus. They were right where He told them to be. Sa verse 35 po, that day when evening came, He said to His disciples, "Let us go over to the other side." Leaving the crowd behind, they took Him along. Just as He was in the boat, there were also other boats with Him. Galing po sila Jesus doon sa pagtuturo sa tabi ng dagat. Dito niya tinuro yung mga parables. Yung parable of the sower, the lamp on the stand, and the mustard seed na tinuro po nung nakaraan ni Brother Renz sa ni Brother Mac. Mababasa po natin yun sa Mark 4, 1-34. Nung kinagabihan po, galing sa mahabang araw na pagtuturo, niyaya po niya ang kanyang mga disipulo na pumunta sa kabilang dagat. Ayan po, let us go over to the other side. Sumunod ang disipulo niya na walang pag-aalinlangan. Sumakay sila sa bangka dahil sinabi ito ni Jesus sa kanila. Dahil dito po, yun po yung pagsunod nila sa will ni God. Ngayon po, yung boat po, ano po ba yung boat na tinutukoy?
Hindi lang po ito physical object, meron din po itong spiritual symbolism. Literally po, the boat as a place of obedience. The boat represents obedience o pagsunod kay Jesus na kahit hindi mo alam kung ano ang hinaharap. Ganun po tayo dapat, sundin natin. Kasi ang kaalaman po natin, hindi pa kasing taas ng kaalaman ni Jesus. Being the boat with Jesus is better than being on the calm shore without Him. Ang makasama si Jesus sa bangka ay mas mabuti kaysa sa kalmadong dalampasigan na wala siya. Ayan po. Napakaganda po niyan. Di baling puro problema po, basta kasama natin ang Diyos. Kesa po na wala tayong problema, wala naman po ang Diyos sa puso natin. Ang lesson po dyan, follow Jesus leading even into storms. Sundin lang natin kung anong leading Lord sa mga pinagdadaanan natin. Maaring ipagdasal po natin para malaman natin kung ano ang leading ni Lord. Next po, boat spiritually, the boat represents the journey of faith. The sea represents chaos or danger. The boat is yung vessel ng faith natin na sinasakyan natin through storms of life. Ang paglalakbay nating mga Kristiyano, kasama si Kristo, ay parang nasa bangkang yon. Meron tayong dadaan ng hangin, alon at takot, ngunit kasama natin si Jesus. The Christian life isn't about avoiding storms. It's about trusting the one in the boat. Ayun po. Ang pagiging buhay Kristiyano, hindi po yun yung pag-iwas sa mga problema. Hindi yung iiwasan natin. Dapat po, nagtitiwala tayo kung sino ang kasama natin sa boat. Next po, symbolically, the boat represents the church. In Christian world, yung boat po also symbolize a church. Tulad ng mga disipulo ni Jesus, tayong nasa church, sama-sama tayong naglalayag sa unos ng mundo. We are one body sailing together under Christ's command. When storms come, we must stand united in faith. Tayo po dapat ay sama-samang lumalayag at sama-sama din nating hinaharap ang mga unos na may buong pananampalataya kay Jesus. And ang lesson po natin dyan, stay united in faith during trials. Sama-sama po natin harapin ang darating na problema. Tulad nga po nung sabi ni Pastor Carlo last week, bata pa yung church natin. Hindi kamukha ng church nila, marami na silang experience. Sabi nila, tayo daw masyadong bata pa, marami pa tayong pagdadaanan. Kaya kailangan sama-sama tayong harapin ito. At lagi tayong maging handa. Next po, personally, the boat can represent your life. Bawat isa sa atin ay may sariling boat. Ito ang ating personal na buhay o responsibilidad. Jesus' desire is to be on your boat in your daily life, struggles, and plans. When He is in control, kahit anong laki pa ng alon, kahit anong lakas ng bagyo, meron pong kapayapaan sa puso natin. Invite Jesus not just into your church or ministry, invite Him into your personal boat. Imbitahin po natin si Jesus sa buhay natin. Yun po ang dapat natin gawin. And ang lesson po nito, let Jesus be the captain of your life. Ibigay po natin kay Lord ang manibela ng buhay natin. Next po, obedience does not exempt us from storm. Sa verse 37 po, a furious squall came up and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. In Tagalog po ulit, dumating ang malakas na bagyo, sinasalpok ng mga alon ng bangka na anupat halos mapuno ito ng tubig. Kahit po sa pagsunod natin, hindi po mawawala ang pagsubok.
Alam ni Jesus na may mga paparating na bagyo, pero dinala pa rin niya tayo doon. Hindi po sinusubukan ni Jesus na lunurin sila, ngunit tinuruan sila ni Jesus na magtiwala sa Kanya ng mas malalim. Following Jesus doesn't mean a life without problem. It means a life with presence in the problems. Madalas parang bagyo po ang buhay, maraming unexpected na pagsubok. Ang pagsubok ay hindi para sirain tayo, kundi para patatagin ang ating pananampalataya. Sometimes we think po, Lord, sumusunod naman ako. Bakit ganito ang nangyayari? Ito po, basahin natin. 1, 2, 3, read po. Ayun po. Ang pagsunod sa kalooban po ng Diyos ay hindi nangangahulugang isang buhay na walang problema. Nangangahulugan ito ng isang buhay na may presensya ng Diyos sa mga problema. Di ba po napakasarap pakinggan? Kung buong buo lang po ang faith natin kay Lord, kahit anong problema pa yan dumating, walang-wala yan. Bilang isang Kristiyano na tinanggap ang Panginoon bilang ating tagapagligtas, lagi po nating tatandaan na kasama natin ang Diyos sa anumang pagsubok ng buhay. Isa puso po natin ito. Kasama natin ang Diyos sa anumang pagsubok ng ating buhay. Ito po, share ko po sa inyo yung life verse. Joshua 1:5. No one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Yan po ang pinangahawakan ko. Simula naging Christian po ako. Lagi pong sinisiksik sa utak ko yan ni Inang. Paulit-ulit. Ang pangako daw ng Jesus kay Joshua. Second point po, Jesus is present but seemingly silent. Sa verse 38 po, Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, Teacher, don't you care if we drown? God's silence po doesn't mean God's absence. Maaring tahimik po. Maaring tahimik si Lord. Pero siya pa rin po ang may control. The disciples panic, Teacher, don't you care if we drown? Nanaig po ang takot nila sa pananampalataya. Ang tanong po nila, Teacher, don't you care if we drown? Sa Tagalog po, Guro, wala ba sa iyo na tayo ay mapahamak? Kino-question po nila yung love rather than trusting His power. Minsan nagiging tanong po natin ito, Lord, nasan ka? Lord, mahal mo pa ba kami? Lord, bakit ganon? Sa panahon na meron tayong mahal sa buhay na may malubhang sakit, meron tayong mahal sa buhay na iniwan na tayo, meron tayong malalaking pinagdadaanan na problema, yan ang mga tanong natin. Lord, bakit ganito? Lord, bakit ganyan? Pero ang tanong po sa kasagutan na yan ay nasa cross. Namatay po siya sa cross para mailigtas po tayong lahat. Dahil po sa pagmamahal niya sa atin. Ganun niya po tayo kamahal. Many times when God seems silent, we question His concern. Minsan po si God hindi kaagad tumutugon sa mga dasal natin. Maaring meron pa siyang gustong ituro sa atin, kaya hinahayaan niya po muna tayo. Kaya tayo, kailangan po natin magtiwala lang ng buong buo sa Kanya. Manalig lang po tayo sa Kanya. Lagi po natin tatandaan kung nasan siya, nandito siya sa personal boat natin. Kasama po natin siya. Number 3 po, Jesus speaks peace to the storm.
Verse 39, he got up, rebuked the wind, and said to the waves, "Quiet, be still." Just one command, and the storm obeyed. Napakagaling po, no? Dito po natin makikita na si Jesus po ang may authority talaga sa mundo. Ito din po yung boses na gumawa ng langit at lupa. Ngayon po, nag-uutos siya sa karagatan na kumalma. Pinakilala po ni Jesus kung sino siya. Isang salita lang niya, humupa po agad ang bagyo. Basahin po natin ulit. And po, when Jesus speaks, chaos must bow. Ang salita niya po, hindi mababali. Application po, when storm rise, don't focus on the waves. Focus on His words. Pag dumating po ang unos, huwag po natin tingnan ang problema. Mag-focus po tayo sa sinasabi niya. Let's go on the other side. Hindi niya sinabi na let's try or we might make it. Yung kanyang sinabi ay may kasiguruhan po at may authority. Let's go on the other side. Believe that if Jesus is in your boat, no storm can sink you. Maniwala po tayo na kung si Jesus ay nasa bangka natin, walang bagyo ang makakapagpalubog po. Number 4, Jesus confronts their faith and weak faith. Why are you afraid? Do you still have no faith? Bakit kayo natatakot? Wala na ba kayong pananampalataya? Ang issue po dito, hindi yung storm, but ang issue po dito yung lack nila ng trust. Nawalan sila ng faith dahil sa takot at fear. Kasi nga naman, sobrang lakas ng alon, ng bagyo, parang lulubog na po ang ang boat nila. Ito po, basahin po uli natin. Ang pagkakaroon ng takot ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng Diyos. Ito ay nangangahulugan ng kawalan ng pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya huwag po tayo matakot kasi kasama po natin lagi ang Diyos. Jesus uses storm to reveal where our faith truly stands. Jesus wanted them to realize, you've seen my miracles, you've heard my words, why do you still doubt me? Nakita mo na aking mga himala, narinig mo na aking mga salita. Bakit nagdududa ka pa rin sa akin? Yan po ang tanong ni Jesus sa kanila. And ang application po natin, if Jesus asks us the same question today, why are you afraid? Do you still have no faith? Kung kayo po tatanungin ngayon ni Jesus, kung may pinagdadaanan kayo, ayan po, bakit ka natatakot? Wala ka na bang pananampalataya? Ayan po, malapit na naman ang mga due date natin, bayarin. Katapusan, kinsenas, yan. Kailangan lang po, bigay natin kay Lord kung ano yung mga iniisip natin. Ipagdasal po natin sa Kanya. At wala pong imposible. Ako po isa akong buhay na dyan, patotoo. When we panic, doubt, or give up, He reminds us, I am still in your boat. Kapag tayo ay natataranta, nagdududa o sumuko, pinapaalala niya sa atin na I am still in your boat. Ayan po. Yan lang po laging tatatak natin sa puso natin. Na si Jesus nasa puso lang natin. Huwag po tayong matatakot. Amen po?
Amen. Nawawala na yung kaba ko ah. Ito po, basahin po natin. Ayan po, pinapahintulutan po ng Diyos sa mga bagyo upang makilala pa natin siya. Ayan po, para makakilala pa natin siya ng lubos, baka marami pa tayong kailangan malaman tungkol sa Kanya eh. Kaya maraming trials na ibinibigay sa atin. Panglima po, the disciples realize who he truly is. Sa verse 41, who is this? Even the wind and the waves obey him. Sa Tagalog po, sino nga ba ito? Maging ang hangin at alon ay sumusunod sa kanya. The storm led to a revelation that Jesus is not just a teacher, but Lord over all creation. Minsan, hinahayaan po ni God ang unos sa buhay natin para ipaalala sa atin na ang ating lakas, karunungan at karanasan ay hindi sapat. Kailangan natin siya. Hindi natin ito kaya mag-isa. Huwag tayong manangan sa sarili nating karunungan. Magtiwala lang tayo kay Jesus. The revelation deepens their faith. Every storm is an opportunity for a deeper revelation of Jesus. Even the wind and the wave obey Him means everything is under His control. Ang bagyo po, parang naging silid-aralan nila eh. Kung saan natuklasan po nila na si Jesus ay hindi lang isang guro, siya po ay ang Panginoon. Ang galing po, no? Sumakay lang sila ng bangka, wala silang pag-aalinlangan, dumating yung bagyo, natakot sila. Isang salita lang ni Jesus nung ginising nila, huminto lahat. Doon nila na-realize, sino ba itong tao na to? Isang salita niya lang, sumunod ang langit. And ang ating pong conclusion, when life storm rise, always remember, may bagyo po na dumating o unos sa buhay natin, lagi po nating tatandaan, Jesus brought you there. Let's go to the other side. Dinala po tayo ni Jesus sa pangyayari na yon. Jesus is with you. Jesus is with you there. He is in the boat. Kasama po natin siya sa pinagdadaanan nating unos. And Jesus will bring you through. He commands the storm. Kasama po natin siya na malalagpasan ng mga unos at pagsubok. Pagkatapos po ng mahabang araw na pagtuturo, pinangunahan ni Jesus ang kanyang mga disipulo sa isang unos, hindi lang para lunurin sila, kundi para palalimin ang kanilang pananampalataya. Sa unos na iyon, natuklasan nila kung sino talaga siya, ang Panginoon sa hangin, alon at bawat pagsubok ng buhay. Ito po, iiwan ko po sa inyo ito. Basahin po natin. Yan po. Hindi po natin hawak ang mga nangyayari. Pero alam po natin kung sino ang may hawak. Ayun po. Sana po marami po kayong natutunan. Maraming salamat po. Yeah. Amen. Isa pang malakas na palakpak sa ating Diyos na kayang magpahinto ng anumang unos ng ating buhay. Amen? Amen. So, talagang purihin ng Lord. Sa sobrang kaba ni Kuya Josh, 3 points lang kami madalas. Ilan ang puntos niya? Oh, di ba? Di nyo kinaya. 5 points. Okay, yung kwento na yon. At buhay na buhay po. Sa lahat ng may pinagdaan ng mabibigat, sino yon? Taas ang kamay. Boy, halos lahat Sinwipe out Diba? Ramdam na ramdam natin.
2 Corinthians 5:17 says, walk by faith and not by sight. Yung mga disipulo nakatingin dun sa tindi ng bagyo. Sabi nga nila, lulunurin yata tayo At ini-imagine ko pa lang yung kwento ni Josh kanina, yung storm na talagang halos pumasok yung tubig sa loob ng bangka. Kung ikaw ang nandun, talagang makakaramdam ka ng sobrang takot. But let us focus, sabi niya dito, no, sa kasama natin sa loob ng bangka, which is ang Panginoong Jesus. Nawa, dalangin ko na lahat tayo alam natin, kasama natin si Jesus. Amen? Tayo po'y tumayo at patuloy nating purihin, awitan ng Lord. May mga imposible bang panalangin na naging posible at tinugon ng Diyos sa buhay ninyo? Amen! Apakadami kung ating iisa-isahin. Kaya sa umagang to, patuloy natin siyang purihin. At sa mga paparating pa, no, na unos sa ating buhay, sabi doon, siya ang ating katagumpayan. Hallelujah. Tagumpay natin ang ating Panginoon. Purihin ko. Ay nilikha niya sa kanyang Binigyan ng pamamahala sa kanyang mga ginawa. Tayo'y nilikha niya ayon sa kanyang wangin. Binigyan ng pamamahala sa kanyang mga ginawa. Aming Diyos, sapagkat sama-sama tayong magpuri sa isang tapat na Diyos. Salamat, Panginoon. Ikaw ang aming tagumpay. Hindi ka nagbabago. Kahit na bagyo't kalungkutan, ika'y karamang purihin. Aming Diyos, sapagkat ika'y tapat, maging sa aming buhay. Tayo'y nilikha niya na may layunin. Di pababayaan ano man. Naniniwala ba kayo sa pangako ng Panginoon? Tayo'y nilikha niya naman. Hallelujah! Isigaw natin to. Di pababayaan ano man ang danasin. Pagkat ikaw ang may salamat, Panginoon. Ikaw rin nagbigay. Pagkat ikaw ang may akda ng buhay at pag-asa. Ikaw rin nagbigay ng tagumpay. Purihin ka, Diyos, sapagkat ika'y tapat, maging sa aming buhay. Ikaw ang tagumpay, ikaw lang, O Diyos, hindi ka nagbabago. Kahit na bagyo't kalungkutan, ika'y purihin ka, aming Diyos, sapagkat ika'y tapat, maging sa aming buhay. Maging sa aming buhay. Maging sa aming buhay. Nasaan po si Kuya Josh? Pag-pray po natin si Kuya Josh sa umagang ito. Tunay nga na isa rin po, alam ko na nag-speak sa puso niya ang lesson na ito na tinuro niya, pero ang Diyos ang higit na nakakaalam ng ating mga pinagdaraanan. Kaya tuon po natin yung ating kanang kamay bilang sign of blessing sa kanyang buhay. Lord, salamat po
sa bagong itinalaga mong tagapagturo sa BFCC, Panginoon. Salamat po sa buhay ng aming kapatid na si Kuya Josh. Lord, right now, I ask for your Holy Spirit to infill him, Lord, and give him double portion of your anointing. Na kahit nasaan siya, Panginoon, sa loob ng tahanan, sa kanyang trabaho, kasama niya kanyang mga kaibigan, let his light shine, Lord, as a testimony of your goodness and your faithfulness, Panginoon. Ikaw lamang aming tagumpay, O Diyos. Lord, lahat ng kailangan ng kanyang pamilya, lalong-lalo ng kanyang mga anak, you will provide, Lord, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking kakailanganin ng kanyang pamilya. Ikaw po ang magkakaloob, Lord. I-bless mo rin si Sister Jade bilang katuwang niya sa buhay, ang kanyang asawa, Panginoon. Pagpalain mo ang kanyang buong pamilya, Lord. At bilang worker, leader, Lord, ng aming church, ingatan mo po siya. Ilayo mo siya sa anumang gawa ng kaaway. Preserve his life, Lord. His health, Lord. Palakasin mo siya physically, spiritually, O God. At alam ko, Panginoon, ikaw ang nagtalaga sa kanya sa gawain ito. Kaya kami po ay nagbubunyi as we celebrate his life, Lord, para sa iyo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Yan, tayo po'y makakaupo muna para sa ating mga announcement. At habang tayo po'y nag-announcement, pwede na po kayong makakuha ng inyong mga envelopes for our tithes and offering po. Gusto ko palang ipaalala, November 15, yung seminar po ng Prime or Senior Citizen sa NCC. At may registration po yon. So, lahat po, sino po yung mga senior dito? Yung mga dual lang citizenship. Yan, mga pretty seniors at gorgeous seniors. Yan, meron po tayong seminar sa November 15. Yung details po, pakikuha na lang sa akin. Meron po tayong weekly prayer meeting, full online lamang po ito. Kung kayo po ay may oras tuwing Webes, 7:30 a.m., kami po ay nananalangin. Online lamang po ito. So, pwede po kayong kahit nasaan makasama namin. At kung meron kayong mga prayer request, huwag po kayong mahiyang mag-chat at humingi ng panalangin kay Tita Tess, ipaki-PM na lang po siya. Salamat po. Next. Women's Bible Study. Sino po dito yung mga kababaihan? No, pwedeng single mom or mom at heart, working mom, young moms. Kayo pong lahat ay imbitado sa amin pong every last Friday. Pero next year po, magre-reboot kami at gagawin na namin twice a month ang amin pong joint fellowship. Every second and fourth Friday of the month. Pero during the weeks na wala kaming joint, meron pong small groupings. At lahat po kayo ay gusto naming makabahagi. Next, Kuya. KBS. Kami rin po ay patuloy na naghahanap ng mga volunteer Sunday School teachers. At kasabay po na nagaganap ng ating worship celeb ang ating kids Bible study. So kung meron po kayong anak, apo, pamangkin, kapatid, ages 3 hanggang 12. Yan. Kindly involve po sa ating KBS. Meron po tayong youth din, 13 to 33. Nakabase sa age ni Makmak yung end. Okay, 13 to 33, lahat po ng singles no, at mga kabataan, youth and young pro. Invited po kayo, may Bible and Chill. Full online din to every Friday, 8 p.m. Masaya din po ang kanilang mga activities. May face-to-face din, pero to be announced, no? Yan. Ito po ay pinangungunahan ni Brother Renz, Sister Tish, at ni Kuya Mac. So those who are interested na endorse yung mga anak ninyo, apo nyo, pakipuntahan na lang sila. At, yan. Tapos ang ating anniversary. Pero every Sunday, 9 a.m. po, yung mga na-invite nyo nung anniv, imbitahin yung muli para makasama natin. Every Sunday, 9 a.m. po, ang ating
worship celeb. Diretso ko na sa shout out para habang nagpe-prepare kayo ng inyong tithes and offering. Alam mo na, labo na ng mata ko. Hindi. Yan. Shout out kay Teacher Nina na hinahanap ni Luna. Si Sister Andrea. Hello, Sister Andeng. Si Angelique at ang Yalong family. Si Tita Rona, Brother Oscar, at si Kuya Russell. Si Ate Bess Gamboas at si Miggy. At si Kuya Marco Sayo. Magandang Sunday po sa inyo at mapalad po kami at kasama namin kayo online. Sana susunod physically makasama namin kayo. Magandang umaga. So tayo po'y tumayo. Atin pong awitin ang salamat-salamat at pwede na po tayo makapagbigay sa ating pong basket sa umaga. Kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako inilimot inalagaan. Di ko kayang isipin. Meron din po tayong GCash for those who are online and cashless transactions. You can send your tithes and offering via GCash. Salamat, salamat. O Jesus, sa pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat. O Jesus, sa pag-ibig mo, ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Tinatawagan ko po si Sis Irene for our tithes and offering. Okay po, let's pray po. Basahin ko po muna yung verse, 2 Corinthians 9:7. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Let's pray. Pinupuri ka namin, Lord. Thank you, Lord, for all the financial provision na pinagkaloob mo po sa amin sa buong week. Patuloy mo po, Lord, i-bless lahat ng kanilang mga work, business, maging sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Salamat po sa lahat ng nag-tithes and offering. Dalangin ko po, Ama, na patuloy niyo po bigyan ng guidance ang bawat ministry, na ikaw lang po, Lord, ang maitaas, at magamit, Lord, ang mga offering sa pagsulong ng iyong kaharian. Thank you, Lord, for your steadfast love and mercy on us. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Announcement pala, next Sunday, November na. Sabi mo sa katabi mo, next Sunday, November na, so Love Feast, celebration po. Everyone is encouraged to bring food for sharing. Same time po tayo, 9 o'clock, November 2. Tayo po ay manatiling nakatayo sa pag-awit ng ating benediction.
Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po. Sa gitna ng unos, alam naming Jesus, Ikaw ang aming kasama. At ano pa mang susunod naming pagdaraanan, alam namin na kami ay may tagumpay. Dahil Ikaw po ang nasa aming buhay, O Diyos. Patuloy mo kaming kupkupin, palakasin, yakapin sa oras na kami ay nalulungkot, nalulumbay, dahil alam namin, Lord, ang katagumpayan ay nagmumula sa iyo. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming katagumpayan. At alam namin, Panginoon, na ang pag-ibig mo at katapatan mo ay taglay namin, Panginoon. Salamat, Lord, sa paglingap mo, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat, Lord, sa paggamit mo sa amin sa iyong gawain. Salamat sa paggamit mo sa aming mga buhay bilang daluyan ng pagpapala, daluyan, Panginoon, ng encouragement, ng wisdom sa aming pang-araw-araw na mga nakakausap at nakakasama. Lord, sa iyong kamay, kami po, O Diyos, ay umaasa. Kami po, O Diyos, ay patuloy, Lord, na kumikilala. Ikaw ang may hawak sa amin at sa aming buong pamilya. Ito pong aming dalangin, no, na lahat ng kaluwalhatian at kapurihan, inaalay namin sa iyo. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. 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 See you po next Sunday sa ating pong Love Feast Sunday, November 2, 9 a.m. po. God bless us all. Happy Sunday po.